A blessed day po mga kapatid, dadako po ulit tayo sa ating mentoring. So January na naman po at sa calendar, para sa marami ito po ay isang panibagong yugto ng buhay. It symbolizes hope, reflection sa ating nakaraan, and this is the time to set goals and para i-improve po natin ang ating sarili. So yung mga past mistakes natin, aalalahanin na lang natin para pagpulutan ng aral. Pero huwag na natin itong ulitin pa. Dapat this year, graduate na tayo and moving up na. Congratulations! At buhay pa tayo ngayong 2026. Salamat sa Panginoon na siyang nagbibigay buhay sa atin, sa kalakasan, kaligtasan, at sa lahat ng mabubuting bagay na meron po tayo, no? Salamat sa Panginoon, maging sa mga pagsubok na humuhubog at humubog sa atin para mas tumatag yung pananampalataya natin sa Kanya at hindi tayo maging hambog, hindi maging matigas ang ulo at pasaway na lalayo sa Kanya. So, dapat po, this 2026, future focus po tayo. Magkaroon ng transition ang ating buhay. So, ano kaya yung gagawin natin? So, ang title po natin ngayon ay pinangamatan ko po, Less and More. We need to reflect. Ano kaya ang mga dapat bawasan natin, tanggalin natin sa ating buhay, or dagdagan? So, number 1, let's eat less and fast more. So, mga Pilipino, napakahilig sa pagkain. Nasa sinapupunan pa lang, naghahanap na ng makakain. Yun yung paglilihi po, di ba? So, pagbukas din natin sa social media, luto dito, kain doon. Yun yung bubungad sa atin. So, alam niyo po ba, inawasan natin ang ating pagkain at kumain lang tayo ng tama at nararapat, yung balanced diet na tinatawag, no? Marami itong magiging benepisyo sa atin. Yung mga naghahangad dyan ng weight loss, mababawasan po sigurado yung mga tagong taba. Magre-reduce din yung risk of chronic diseases, mag-i-improve din yung mental health natin, at mas magiging mataas yung tendency na humaba pa ang ating buhay. And pag we eat less, mas madami tayong magagawa. Sabi sa 2 Timothy 1:7, For God has not given us the spirit of fear, kundi na espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. So, kailangan this year, magkaroon po tayo ng disiplina sa ating pagkain. At imbis na kumain tayo po ay kailangan mag-fasting dahil isa po ito sa panawagan ng Diyos sa atin. So, yung fasting po, ito yung spiritual discipline of abstaining from food. Sometimes, kahit na sa pag-inom, at mag-focus sa panalangin, sa pagsisisi, sa pagsik ng guidance kay God, or yung pagmo-morning. Like si Moses, Daniel, ang Panginoong Jesus, at ang early church. Dapat ginagawa po natin ito in private, na magkakaroon tayo talaga ng time to draw closer to God. At hindi po para sa public show. So, okay din po yung ginagawa natin to as a congregation. Sama-sama po tayo kagaya ng ginagawa po natin ngayon, yung 21 days prayer and fasting. Sama-sama po tayong nananalangin at sinisik yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. So sabi sa Joel 2:2, Return to me with all your heart, with fasting, weeping, and mourning. So, talagang kalooban po ng Panginoon na magbalik tayo sa Kanya at mas pag-initin natin yung faith natin, pag-ibig natin sa Kanya. So, number 2, doubt less and trust more. But yung less dito, hindi babawasan yung doubt. Dapat tatanggalin. Parang sa chicken yan, boneless chicken, tinanggal ang buto. So sabi sa James 1:6-8, doubter is like a wave tossed by wind, unstable and unable to expect to receive anything from the Lord. Wala daw pong tatanggapin yung mga mapagdudang tao. Instead, dapat mag-trust more tayo dahil pag nagtiwala tayo sa Panginoon, sabi sa Jeremiah 17:7-8, mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa sa Diyos.
dahil matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito ay hindi manganganib, dumating man ang tag-init or mahabang tag-araw, palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. So, ano ka po ba? Alon na parang bulang madaling mawala? Or punong kahoy na nasa tabi ng ilog na laging namumunga? So, yung totoong pagpapala po ng Diyos comes from trusting Him, na nagpapala, nagliligtas, at ginagawa niya pong fruitful ang ating buhay. So, number 3, watch less and pray more. So, sabi sa Efesos 6:18, manalangin kayo sa lahat ng oras, sa tulong ng banal na Espiritu, ipanalangin niyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya, patuloy kayong manalangin, lalo na para sa lahat ng pinabanal. So, dapat yung maging constant dialogue natin. Hindi lang tayo manalangin tuwing may krisis. Ang panalangin ay makapangyarihan. Ito yung magdadala sa atin ng kapayapaan at kagalakan sa ating buhay. Siyempre, yung watchless dito, ito yung hindi yung, di ba, sabi, stay on guard, maging mapagbantay. Hindi po yon. Yung watchless po dito, tigilan po natin yung sobrang panonood sa social media na nagde-drain po sa atin spiritually. So, mag-focus po tayo sa pananalangin po natin, maging mapagbantay po tayo. So, ang conclusion po natin, let's conquer 2026 with less and more strategy and be victorious, nakasentro si God sa ating buhay. Nawa po may natutunan po kayo. God bless you more.